Magnanakaw. Ang pambibintang ng biyenan ay dumurog sa katahimikan habang pinupunasan ni Flora ang putik sa paa ng isang batang paslit. Ipinagpalit ng asawang si Leandro ang dangal niya para sa peking reputasyon ng pamilya. Tinalikuran siya nito sa malamig na selda. Subalit, mula sa abo ng kanyang pagiging sunod-sunuran, isinilang ang isang palaban na babae. Hanggang saan ang babayaran ng pamilya Almazan sa paglapastangan sa nag-iisang tagapagmana ng Verdana? Hulihin niyo ang babaeng iyan. Isang malaking kahihiyan na kinupkop ko siya at binigyan ng disenteng pamilya. Tapos pagnanakawan lang niya ang sarili niyang biyenan. Ang malupit at matinis na sigaw na iyon ni Doña Faustina ay tila punyal na humiwa sa malamig na hangin ng umaga. Ngunit kung ibababa ang paningin upang hanapin ang tinutukoy nitong walang hiyang kriminal, makikita si Flora na nakaluhod sa basang semento ng barangay. Hawak niya ang isang malinis at maligamgam na tuwalya. Maingat at punong-puno ng pagmamahal na pinupunasan ang makapal na putik sa maliliit. Sugatan at nakayapak na paa ni Maya, isa sa kanyang mga estudyanteng walang pambili ng sapatos. Sa mismong tabi niya ay ang isang malaking kaldero ng umuusok na lugaw, na pinagpuyatan niyang lutuin simula pa ng 4:00 ng madaling araw gamit ang kakarampot niyang sweldo bilang guro. Ang mabibigat na hakbang ng mga pulis ay lumikha ng saboy sa mga lawalawaan ng tubig papalapit sa kanya. Kasunod nila ang mayabang na paglakad ni Cassandra. Ang kanyang hipag, na walang atubiling hinablot ang paboritong katsang bag ni Flora. Ito ang lumang bag na ginagamit niya upang paglagyan ng mga ipinamimigay na lapis at kwaderno para sa mga bata. Walang pag-iingat na ibinuhos ni Cassandra ang laman nito sa putikan. Nahulog ang mga mumurahing krayola, ilang pirasong candy, at mula sa pinakailalim ay gumulong ang isang mabigat at kumikinang na gintong kahon ng alahas. Isang mapangot niyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Cassandra habang pinupulot ang kahon. Ipinakita niya ito sa mga pulis at sa iilang mga tsismosang kapitbahay na nagsisimula ng magkumpulan. Akalain mo nga naman, Mama, sa loob pa talaga ng bag na puno ng mga lumang libro itinago ang gintong kwintas mo. Nagkukunwaring nagpapakain ng mga pulube. Iyon pala ay ginagamit lang ang kawang gawa para pagtakpan ang pagnanakaw. Bumagsak ang basahan mula sa mga nanginginig na kamay ni Flora. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Subalit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay may isang malamig na kamay na walang awang sumakal sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa gintong kahon na hindi niya alam kung paano napunta sa kanyang gamit. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi. Hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa isang lalaking nakatayo sa likuran ng napupuot na si Doña Faustina. Si Leandro, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinili niya kapalit ng pagtalikod sa kanyang marangyang apelyido. Nagmamakaawa ang mga mata ni Flora. Isang tingin na tila sumisigaw ng, "Tulungan mo ko. Sabihin mo sa kanilang hindi ako magnanakaw." Ngunit sa halip na tumakbo palapit upang ipagtanggol ang kanyang asawa, bahagyang umatras si Leandro. Inalis nito ang kanyang tingin at yumuko. Tila isang batang takot na mapagalitan ng kanyang ina. "Magsalita ka, Leandro." Usal ni Flora. Ang boses ay basag at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. "Kilala mo ako. Alam mong hindi ko magagawa ito." Nag-angat ng paningin si Leandro ngunit hindi upang magbigay ng lakas. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pag-iwas. "Ibalik mo na lang ang mga kinuha mo. Flora, mag-sorry ka na kay Mama para hindi na lumaki ang iskandalo. Huwag mo nang sirain ang pangalan ng mga Almazan." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Parang gumuho ang sementong kinuluhuran ni Flora. Sa sandaling iyon, hindi ang pambibintang ang pumatay sa kanyang kaluluwa, kundi ang katotohanang ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay mas piniling isaalang-alang ang peking dangal ng pamilya kaysa sa katotohanan ng kanyang asawa.
Hinila ng isang pulis ang braso ni Flora pataas. Ang magaspang na paglapat ng malamig na posa sa kanyang maliliit na pulso ay nagdulot ng panginginig sa buong pagkatao niya. Sa likuran, umiiyak ng palakas ang batang si Maya. Mahigpit na niyakap ng bata ang mangkok ng lugaw. Lumalapit upang pigilan ang mga pulis. Umiiyak itong sumisigaw. Sinasabing mabuting tao ang kanyang teacher, na hindi ito masama. Ngunit itinulak lamang ng isang pulis ang bata palayo. Pinasakay si Flora sa likod ng sasakyan ng mga awtoridad. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Doña Faustina na nagpupunas ng peking luha. Si Cassandra na nakangisi? At si Leandro na nakatalikod na. Naglalakad pabalik sa kanilang marangyang sasakyan nang hindi man lang siya tinitingnan pabalik. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng malamig at madilim na presinto. Nakaupo si Flora sa isang matigas na silya. Bawat pag-ikot ng ilisi ng lumang bentilador sa kisame ay parang bumibilang sa mga segundong tinatapon ng kanyang asawa ang kanilang sumpaan. Basang-basa pa rin ang ulan at putik ang kanyang uniforme. At ang kanyang sikmura ay umiikot sa gutom at labis na panlulumo. Inasahan niyang anumang oras ay bubukas ang pinto upang iluwas si Leandro. Upang bawiin ang sinabi nito kanina. Upang yakapin siya at sabihing ilalabas siya nito sa impyernong iyon. May narinig siyang yabag sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Umangat ang paningin ni Flora. Umaasa. Ngunit ang aninong bumungad ay nagtataglay ng isang pamilyar at mapangutyang ngiti. Hindi ito ang asawang hinihintay niyang magligtas sa kanya. Ito ay si Cassandra. May hawak na isang manipis na folder. Tinitigan ni Flora ang kanyang hipag habang unti-unting namamatay ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamilyang ito upang sirain siya. Iyon ang tanong na nag-iwan ng matinding takot at pait sa kanyang isipan. Ibinagsak ni Cassandra ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kalawanging mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik at malamig na silid ng imbestigasyon. Umupo siya sa kaharap na silya. Nakakrus ang mga binti at may mapanuyang ngiti sa mga labing pinalamutian ng mamahaling pulang lipstick. Pirmahan mo na yan. Flora, mataray na utos ni Cassandra. Itinulak niya ang folder palapit sa nanginginig na mga kamay ng kanyang hipag. Isa iyang confession paper. Aminin mo na ikaw ang nagnakaw ng alahas ni Mama. Huwag ka nang magpanggap na inosente at biktima rito. Dahil pareho naman nating alam kung saan ka nang galing. Sanay ka sa hirap. Kaya, hindi na nakapagtataka na masilaw ka sa ginto. Tinitigan lamang ni Flora ang papel. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Cassandra ay parang mga tinik na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang mga labi. Pinili niyang itago ang kanyang mga luha. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ng babaeng ito na makita siyang tuluyang nawawasak. Ang tanging hinihintay niya ay ang asawa niya. Alam niyang darating si Leandro upang iligtas siya mula sa bangungot na ito. Tila nabasa ni Cassandra ang nasa isip niya kaya't lalong lumawak ang ngisi nito. Tumayo ang dalaga at pinagpaga ng kanyang mamahaling damit. Magmatigas ka. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Siguraduhin mo lang na handa ka sa sasabihin ng asawa mo. Kasabay ng pagtalikod ni Cassandra ay ang pagbukas ng pinto. Ang ilaw mula sa pasilyo ay saglit na bumalot sa figura ng isang lalaking nakatayo sa hamba. Si Leandro. Nakaramdam ng panandali ang ginhawa ang nanlalamig na dibdib ni Flora. Bahagya siyang umayos ng upo. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Naghihintay ng mahigpit na yakap at mga salitang magpapatahan sa kanyang takot. Ngunit nang humakbang si Leandro papasok, napansin ni Flora ang panginginig ng mga balikat nito. Hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata ni Leandro ay balisa. Nag-iwas ng paningin na tila isang taong nakagawa ng isang malaking kasalanan.
Lumapit si Leandro sa mesa ngunit pinanatili ang distansya. Tiningnan niya ang confession paper bago bumaling sa kanyang asawa. Flora. Nagsimulang magsalita si Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong. Please, maawa ka na sa akin. Maawa ka sa pamilya namin. Pirmahan mo na iyan. Natigilan si Flora. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila biglang naubos. Hindi sa makahinga. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Sinusubukang hanapin ang Leandro na nangako sa harap ng altar na ipagtatanggol siya habang buhay. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na duwag at nakayuko sa anino ng kanyang ina. Anong sinasabi mo? Basag na tanong ni Flora. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay unti-unting nagunahan sa pagpatak. Leandro, asawa mo ako. Alam mong hindi ko kayang magnanakaw. Bakit mo ko pinapaamin sa kasalanang hindi ko ginawa? Napalunok si Leandro. Lumapit siya ng bahagya at pilit na hinawakan ang kamay ni Flora. Ngunit ang hawak na iyon ay walang dalang init. Alam kong hindi ikaw. Pero Flora, intindihin mo naman ako. Nagagalit si Mama. Babagsak ang kumpanya natin kapag lumabas sa media na may alitan tayo. Kapag pumirma ka, nangako si Mama na babayaran niya ang bail mo. Palalabasin nating nagkamali ka lang dahil kailangan mo ng pera para sa mga estudyante mo. Aayusin natin to ng tahimik. Just please, save the Almazan name from scandal. Bawat salita ni Leandro ay parang malamig na patalim na hinihiwa ang natitirang pag-ibig sa puso ni Flora. Unti-unting binawi ni Flora ang kanyang kamay. Hindi siya nagnakaw ng kahit ano. Ngunit ngayon, hinihingi ng kanyang asawa na isuko niya ang kaisa-isa niyang yaman ang kanyang dangal upang lamang protektahan ang pekeng reputasyon ng mga taong umapak sa kanya. Ang pangalan ng mga Almazan. Mapait na bulong ni Flora. Tumango siya ng dahan-dahan. Isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Iyan lang naman ang mahalaga sa inyo. Hindi ba? Ang apelyido ninyo. Ang pera ninyo. Wala kayong pakialam kung mamatay ako sa hiya sa harap ng mga taong pinaglilingkuran ko. Basta malinis ang pangalan ninyo. Flora. Hindi sa ganoon. Huwag ka nang magsalita. Pinutol ni Flora ang pagdadahilan ng asawa. Dahan-dahang itinaas ni Flora ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na gintong singsing sa kanyang palasing tisingan. Ito ang singsing na paulit-ulit niyang tinititigan noong mga gabi na nag-iisa siya. Ang nag-iisang paalala kung bakit niya tinitiis ang kalupitan ni Doña Faustina. Ngunit ngayon, ang bigat nito ay parang isang kadena na sumasakal sa kanyang kalayaan. Pilit niyang hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Matagal na itong nakabaon dun. Kaya't nag-iwan ito ng mapulang marka nang tuluyan niya itong mahubad. Tiningnan niya si Leandro ng diretso sa mga mata. Wala nang pagmamakaawa. Wala nang pagmamahal. Tanging matinding pagkasuklam at kalungkutan. Ibinaba niya ang singsing sa ibabaw ng confession paper. Ang tunog ng paglapat ng metal sa papel ay naging hudyat ng pagtatapos ng lahat. Hindi ako magnanakaw. Leandro. Matigas ngunit malamig na wika ni Flora. Pero ikaw. Ninakaw mo ang tiwala ko. Ninakaw mo ang pagmamahal ko. At hindi ko isasakripisyo ang kaluluwa ko para sa lalaking walang bayag na ipagtanggol ang sarili niyang asawa. Makakaalis ka na. Napaatras si Leandro. Nakita niya ang pader na biglang naitayo sa pagitan nila. Walang nasabi ang lalaki. Dahil sa takot sa sasabihin ng kanyang ina. Mas pinili niyang talikuran ng asawang dugo ang nagmamakaawa. Tumalikod si Leandro at mabibigat ang hakbang na lumabas ng silid. Naiwan si Flora sa dilim. Ang katahimikan ay bumalot muli sa kanya. Mas mabigat. Mas nakamamatay. Ngunit habang nakatingin siya sa pintong nilabasan ng kanyang asawa, may isang figura sa labas.
sa may madilim na bahagi ng pasilyo. Natahimik na pinapanood ang pag-alis ni Leandro. Isang lalaking may matangkad na pangangatawan. Ang mukha ay nakatago sa anino. Ngunit ang tindig ay nagpapahiwatig ng awtoridad at galit. Ilang sandali pa. Muling bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng malinis at madilim na suit ang humakbang papasok. Ang kanyang tindig ay nagdadala ng kakaibang bigat at kapangyarihan na tila nagpatigil sa pag-ikot ng hangin. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang itim na leather briefcase na may mahinang kalabog. Tumingala si Flora. Puno ng pagtataka at pagod ang mga mata. Tumitig ang lalaki sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit nagtatago ng matinding determinasyon. Huwag kang pumirma sa kahit anong dokumento. Wika nito. Ang boses ay malalim. Malamig. Buo. Ako si Attorney Rafael Ilustre. At mula ngayon, ako ang iyong pribadong abogado. Humarap si Rafael sa hepe ng pulisya na tila ba ang buong silid ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya nagsisigaw. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may bigat ng batas at awtoridad. Inilabas niya ang ilang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilapag ang mga ito sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay naging hudyat ng pagtatapos ng kapangyarihan ng mga almazan sa loob ng presintong iyon. Ipinapaalala ko sa inyo, Chief, na ang pagkakakulong ng kliyente ko nang walang sapat na ebidensya at formal na reklamo ay maituturing na illegal detention. Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at diretso. At kung hindi ninyo siya palalayain sa loob ng 10 minuto, tinitiyak ko sa inyo na hindi lamang ang inyong posisyon ang mawawala, kundi maging ang kredibilidad ng inyong buong istasyon. Hindi nakapagsalita ang hepe. Mabilis nitong iniutos ang pagtanggal ng mga posa sa pulso ni Flora. Nang sa wakas ay lumuwag ang bakal. Nanatiling nakaupo si Flora. Tila hindi pa ring lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pinanood ni Rafael ang pagmulat ng mga mata ni Flora, mga matang pagod. Luhaan. At punong-puno ng sugat ng pagkakatraidor. Napansin ni Rafael ang mapulang marka ng posa sa mapuputing pulso ng babae. Kumuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang binti. Isang tahimik na galit ang kumislap sa kanyang mga mata bago niya ito agad na itinago. Halika na! Flora, hindi ka nararapat manatili sa lugar na ito. Marahang sabi ni Rafael. Inalalayan niya itong tumayo. Ang kanyang kamay ay sapat lamang ang higpit upang bigyan ito ng balanse. Ngunit may kasamang paggalang na hindi kailanman na isagawa ni Leandro. Paglabas nila ng presinto, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang kalsada matapos ang ulan. Tahimik na pinagbuksan ni Rafael si Flora ng pinto ng kanyang sasakyan. Sa loob ng kotse, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng puso ni Flora na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Wala siyang lakas na magtanong. Wala siyang lakas na isipin kung bakit naroon ang lalaking ito. Dinala ni Rafael si Flora sa isang tahimik at eksklusibong hotel sa labas ng lungsod. Pagkapasok sa silid, ang bawat gamit ay maayos at malinis kabaligtaran ng magulo at madungis na pakiramdam ni Flora sa kanyang sarili. Magpahinga ka muna. May mga bagong damit na dyan sa kama. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na narito ka. Sabi ni Rafael habang nakatayo malapit sa pinto. Dito lang ako sa labas kung kailangan mo ko. Tumango lamang si Flora at dahan-dahang pumasok sa banyo. Nang maisara niya ang pinto, tila doon lamang bumigay ang lahat ng kanyang lakas. Napasandal siya sa pader at unti-unting napaupo sa sahig. Binuksan niya ang gripo upang lunurin ang tunog ng kanyang mga hikbi. Ang agos ng tubig na tumatama sa lababo ay naging tanging saksi sa kanyang paghagulgol. Umiyak siya hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa sakit na ang taong pinakamamahal niya ay ang taong unang naniwala sa kasinungalingan laban sa kanya. Sa labas ng pinto,
Nakasandal din si Rafael sa pader ng pasilyo. Rinig niya ang mahinang tunog ng tubig at ang pigil na pag-iyak ni Flora. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa mga bulsa ng kanyang pantalon. Ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Maya-maya, lumapit siya sa isang maliit na mesa sa tapat ng pinto ni Flora. Inilapag niya roon ang isang tasa ng mainit na kape at isang malinis at malambot na tuwalya. Hindi siya kumatok. Ayaw niyang gambalain ang huling bahagi ng pagdadalamhati ni Flora. Iniwan niya ang mga iyon bilang tahimik na mensahe na hindi na siya mag-iisa. Nang tumigil na ang pag-iyak ni Flora at lumabas siya ng banyo, nakita niya ang kape at ang tuwalya. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kakarampot na init. Habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok, napansin niya ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng kama. Umilaw ang screen ng telepono. May isang voice message na dumating. Galing kay Leandro. Dahan-dahang pinindot ni Flora ang play button. Ang boses ni Leandro ay mabilis at tila balisa. Ngunit ang mga salitang lumabas ay naging huling pako sa krus na pasan ni Flora. Flora, pasensya na. Inutos ni Mama sa mga bodyguard na ipak na lahat ng gamit mo. Inilabas na nila ang mga iyon sa gate ng mansyon. Huwag ka nang babalik dito ngayong gabi. Baka mas lalong magalit si Mama. Humanap ka muna ng matutuluyan. I'm sorry. Kailangan ko lang talagang protektahan ang pamilya ko. Nabitawan ni Flora ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila selyo ng kanyang tuluyang paglaya mula sa isang tahanang kailanman ay hindi tumanggap sa kanya. Ang pamilyang ipinaglaban niya ay itinapon siya na parang isang basurang naging istorbo sa kanilang marangyang buhay. Sa labas ng silid, habang naglalakad si Rafael patungo sa kanyang sariling kwarto, sandali siyang huminto sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at binuksan ito. Mula sa isang lihim na bahagi, kinuha niya ang isang lumang litrato. Ito ay litrato ng isang nakangiting Flora noong panahon ng kanilang kolehiyo, isang Flora na masaya, malaya, at hindi pa nasusugatan ng maling pag-ibig. Tinitigan ni Rafael ang litrato ng matagal bago ito dahan-dahang ibinalik sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang matinding sumpa. Hinding-hindi na niya hahayaang may manakit muli sa babaeng ito. Kahit ang sarili pa nitong asawa. Huwag mo nang itapak ang mga paamong marumi sa loob ng bakuran na ito. Hindi mo ba nakikita? Wala nang lugar para sa isang magnanakaw sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Faustina ay kasing talim ng mga kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakatayo si Flora sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga almazan. Sa kanyang paanan, nakakalat ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga uniforme sa pagtuturo na maingat niyang pinaplan sa gabi-gabi. Ang mga lumang libro at maging ang mga personal niyang liham. Basang-basa na ang lahat. Nakalubog sa putik na tila babasurang itinapon matapos pakinabangan. Masakit. Masakit makita na ang mga bagay na naging bahagi ng kanyang pagsisilbi sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon ay ganito na lamang kadaling dumi-dumiin. Naalala ni Flora kung paano niya matiyagang minasahe ang mga paa ni Doña Faustina tuwing gabi. Kung paano niya tinuos ang lahat ng bayarin ng mansyon nang walang reklamo. At kung paano niya tiniis ang bawat panlalait para lamang sa katahimikan ng kanyang pagsasama kay Leandro. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa maputik na kalsada. Lumabas si Doña Faustina sa balkonahe. May hawak na payong na itim. At nakatingin sa kanya ng may matinding pagkasuklam. Sa tabi nito ay si Cassandra, na tila ba nanunood ng isang nakakaaliw na palabas. Mama, tama na po. Rinig niyang boses ni Leandro mula sa likuran nila. Lumabas ang asawa. Ngunit nanatili itong nakatayo sa tuyong bahagi ng balkonahe. Malayo sa ulan. Malayo sa dusa ni Flora. Hayaan na natin siyang umalis ng tahimik. Tahimik pag-uyam ni Doña Faustina. Dapat nga ay ipinakulong ko na ang babaeng ito. Isipin mo ang utang na loob niya sa atin. Leandro,
Pinatuloy natin siya rito. Binigyan ng pagkain. Pero ito ang isusukli niya. Ang pagnanakawan tayo. Tumingala si Flora. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang basang kwaderno ang listahan ng kanyang mga estudyante. Pinagpaga niya ang putik dito bago tumingin ng diretso kay Doña Faustina. Ang utang na loob ay hindi lisensya para tapakan ang dangal ng isang tao. Doña Faustina. Ang boses ni Flora ay mahinahon, ngunit may bagsak ng kapangyarihan na hindi nila inaasahan. Ibinigay ko ang 5 taon ng buhay ko para pagsilbihan kayo. Naging alila ako sa loob ng sarili kong tahanan para lang sa asawa ko. Pero kung ang tingin ninyo sa akin ay basura, hindi ninyo kailangang mag-alala. Dahil simula sa gabing ito, wala na kayong Flora na sasalo sa lahat ng pagkakamali ninyo. Bumaling sa kay Leandro, na noon ay tila gustong lumapit ngunit pinigilan ng isang matalim na tingin mula sa kanyang ina. Leandro, huli na ito. Huwag mo nang susubukang hanapin ako. Dahil ang asawang kilala mo ay namatay na sa loob ng presinto kanina. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ni Flora. Ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila hudyat ng isang pagbabago. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. May hawak na malaking payong. Hindi siya nag-atubiling lumakad sa gitna ng malakas na ulan. Hindi alintana kung mabasa ang kanyang mamahaling sapatos o suit. Iniladlad niya ang payong sa itaas ni Flora. Tinatakpan ang babae mula sa bagsik ng kalikasan. Handa ka na, tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng proteksyon. Tumango si Flora. Hindi na siya lumingon pa sa mansyon. Hinayaan niya ang kanyang mga gamit sa kalsada dahil alam niyang ang mga material na bagay na iyon ay hindi na mahalaga kumpara sa kalayaang nabawi niya. Isinakay siya ni Rafael sa sasakyan. At sa loob ng init at bango ng kotse. Sa wakas ay nakahinga si Flora ng malalim habang umaandar ang sasakyan. Napansin ni Flora ang isang folder sa tabi ni Rafael. May nakasulat na Verdana Land Development Project. Kumunot ang noo niya. Ito ang proyekto na laging binabanggit ni Leandro na kailangan nilang makuha upang maisalba ang kanilang kumpanya. Bakit nasa iyo ang folder na ito? Rafael, tanong ni Flora. Saglit na tumingin si Rafael sa kanya bago muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Bahagi iyan ng dahilan kung bakit kanila ginaganito. Flora? Hindi lang ito tungkol sa alahas. May mas malalim na dahilan kung bakit gusto kanilang sirain at paalisin sa buhay nila bago mo matuklasan ang totoo. Eksakto namang tumunog ang cellphone ni Rafael. Ikinabit niya ito sa speaker ng sasakyan. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Attorney, nakuha ko na ang bank records. Tama ang hinala mo. May malaking buta sa charity fund ng mga almazan. At ang nakapagtataka, ang huling pirma sa mga withdrawal ay hindi kay Doña Faustina, kundi ginaya ang pirma ni Flora Verdana. Nanlamig ang buong pagkatao ni Flora. Hindi lamang siya pinaratangan ng pagnanakaw ng alahas, ginawa rin siyang scapegoat sa isang mas malaking krimen na maaaring magpakulong sa kanya habang buhay. Sino ang nag-utos nito, tanong ni Rafael sa kausap. Hindi ko pa matiyak. Attorney, pero may isang pangalan ang lumilitaw sa mga private meetings ng pamilya Almazan tungkol sa pagbili ng lupa sa Batangas. Ang pangalan ng gobernador. Napatigil ang paghinga ni Flora. Ang kanyang ama. Bakit nadadamay ang pangalan ng kanyang ama sa maruming transaksyon ng mga Almazan? Ang misteryong ito ay tila isang malaking sapot na unti-unti siyang kinukulong. At hindi niya alam kung sino ang tunay na kaaway sa larong ito. Ang katahimikan ng gabi sa isang liblib na baybayin sa Batangas ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nangangatog na katawan ni Flora. Malayo sa mausok na kalsada ng Maynila. Malayo sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Almazan. Ang tanging maririnig dito ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa pampang at ang malambing na huni ng mga kuliglig sa paligid.
Dinala ni Rafael si Flora sa isang simpleng rest house na yari sa puting bato at kahoy. Pagpasok nila, ang bango ng sariwang hangin at tuyong kahoy ay agad na nagpagaan sa mabigat na dibdib ni Flora. Ngunit ang pinakamalaking gulat niya ay nang buksan ni Rafael ang pinto ng isang silid sa dulo ng pasilyo. Inihanda ko ito para sa iyo. Marahang sabi ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Flora. Ang buong silid ay puno ng mga istante ng mga librong pambata, mga kwaderno, at iba't ibang kagamitan sa pagtuturo. Mayroon ding isang maliit na desk na nakaharap sa bintana kung saan tanaw ang dagat. Ito ang pangarap ni Flora, isang silid kung saan maaari siyang magplano ng kanyang mga aralin nang walang nang iinsulto sa kanyang propesyon bilang isang guro sa paaralang bayan. Paano mo nalaman? Tanong ni Flora. Ang kanyang boses ay halos pabulong habang hinahaplos ang mga pabalat ng libro. Dahil alam kong iyan ang buhay mo. Flora, ang pagtuturo ay hindi lang trabaho para sa'yo, kundi ang iyong kaluluwa. Tugon ni Rafael. May bahid ng pait at pagsisisi sa kanyang boses na tila ba nais niyang sabihing, sana ay ako na lang ang nagbigay nito sa iyo noon pa. Hindi nakapagsalita si Flora. Sa loob ng 5 taon kasama si Leandro, ang kanyang mga libro ay itinuturing na kalat sa mansyon. Ngunit dito, sa piling ng lalaking halos hindi niya nakasama sa mahabang panahon, ang kanyang mga pangarap ay binigyan ng sariling tahanan. Dahil sa matinding pasasalamat at sa nakasanayang ugali na kailangang magbayad sa bawat kabutihang natatanggap. Nagtungo si Flora sa kusina. Nais niyang magluto ng mainit na tinola para kay Rafael. Ngunit habang hinahawakan niya ang kutsilyo para maghiwa ng luya, biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng mga pulis na humahablot sa kanyang braso. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga gamit sa putikan. Ang malamig na tingin ni Leandro. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang kutsilyo ay bumitaw mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang matalim na tunog na tila ba sumugat sa katahimikan ng gabi. Napasandal si Flora sa lababo. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang trauma ng nakaraang mga araw ay tila isang malaking alon na muling lumulunod sa kanya. Agad na lumapit si Rafael. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nangaral. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsilyo mula sa sahig at inilayo ito. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ng magkabilang balikat ni Flora. Sapat lamang upang iparamdam na narito siya. Ngunit hindi sapat para matakot ang babae. Flora, tingnan mo ko. Malumanay na utos ni Rafael. Huminga ka ng malalim. Wala ka na sa presinto. Wala ka na sa mansyon. Ligtas ka na rito. Unti-unting kumalma ang tibok ng puso ni Flora. Tumingala siya at nakita ang mga mata ni Rafael, mga matang puno ng pasensya at isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Pasensya na. Rafael, gusto ko lang namang magpasalamat sa iyo. Gusto kong maging kapaki-pakinabang. Umiiyak na sabi ni Flora. Hindi mo kailangang magbayad sa akin. Flora, hindi utang na loob ang tawag dito. Sabi ni Rafael habang kinuha ang apron mula sa kamay ni Flora at siya na ang nagpatuloy sa pagluluto. Maupo ka lang doon. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo. Ganoon nga ang nangyari. Pinanood ni Flora ang likod ni Rafael habang maingat itong nagluluto. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng respeto. Napagtanto ni Flora na sa loob ng maraming taon. Ngayon lang niya naramdaman na hindi siya isang kasambahay o isang trophy wife, kundi isang tao na karapat-dapat alagaan. Nang sumapit ang hating gabi, sinubukan ni Flora na matulog. Ngunit ang katahimikan ng probinsya ay tila nagbigay daan sa mga multo ng kanyang nakaraan. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Doña Faustina na tinatawanan siya habang kinakaladkad siya ni Leandro patungo sa isang madilim na selda. Sumisigaw ang kanyang mga estudyante. Humihingi ng tulong. Ngunit wala siyang magawa
dahil nakakadena ang kanyang mga kamay. Hindi! Huwag na pasigaw si Flora at biglang napabalikwas ng bangon. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Mabilis na bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Suot pa rin ang kanyang pantalon at t-shirt. Tila ba hindi rin ito nakatulog. Nang makita ang hitsura ni Flora, hindi na nag-atubili si Rafael. Umupo siya sa gilid ng kama at sa isang mabilis na pagkakataon, nayakap ni Flora ang lalaki ng napakahigpit. Ibininaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Rafael. Humihingi ng proteksyon mula sa mga bangungot na ayaw siyang tantanan. Naramdaman ni Flora ang marahang paghaplos ni Rafael sa kanyang likod. Ang amoy ng lalaki, amoy ng kape at malinis na sabon ay tila isang gamot na nagpapatulog sa kanyang mga takot. Sa bisig ni Rafael, pakiramdam ni Flora ay muli siyang naging buo. Kahit na pansamantala lamang, ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na sandali. Isang liwanag mula sa labas ng bintana ang sandaling tumama sa pader ng kwarto. Isang itim na sasakyan na nakapatay ang mga ilaw ay dahan-dahang huminto sa dulo ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo mula sa rest house. Isang pares ng mga mata mula sa loob ng sasakyan ang matalas na nakamasid sa silid kung nasaan sina Flora at Rafael. Sino ang nagpadala sa kanila? At hanggang kailan mananatiling lihim ang taguan na ito? Nagising si Flora sa amoy ng sariwang kape na humahalo sa maalat na simoy ng dagat. Pagbukas ng kanyang mga mata, ang malambot na liwanag ng umaga ay sumisilip sa bintana. Nagbibigay ng gintong kulay sa mga librong nakahanay sa silid. Sandali siyang natigilan. Nang maalala ang nangyari kagabi ang kanyang pagsigaw mula sa bangungot at ang mahigpit na pagkapit niya kay Rafael. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang puso ay puno ng hiya. Nakita niya si Rafael sa maliit na veranda. Nakaharap sa dagat habang may hawak na tasa. Hindi ito nakasuot ng suit. Sa halip ay isang simpleng puting t-shirt at cotton shorts lamang. Dahilan upang magmukha siyang mas bata at mas malapit sa puso. Good morning? Bati ni Rafael nang mapansin siya. Wala sa kanyang mukha ang anumang bahid ng pambabastos o panunumbat sa nangyari kagabi. Masarap ang tulog mo, I'm sorry about last night. Rafael? Simula ni Flora. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang suot. Hindi ko sinasadyang... Huwag mong hilingin ang tawad ko para sa isang bagay na hindi mo naman ginusto. Putol ni Rafael. Ang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Kape. Iniabot ni Rafael ang isang tasa kay Flora. Habang tinatanggap niya ito, aksidenteng dumampi ang mga daliri ni Rafael sa kanyang kamay. Ang init ng ugnayang iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa mga damdaming matagal nang ibinaon ni Flora sa ilalim ng kanyang mga dusa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang kulay sa mga pisngi ni Flora. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Kaya naman isang hapon ay tinipon niya ang ilang mga bata sa tabing dagat mga anak ng mga mangingisda na walang pagkakataong pumasok sa malalayong paaralan. Gamit ang isang pirasong kahoy. Nagsimula siyang sumulat ng mga titik sa basang buhangin. Mula sa malayo, pinapanood ni Rafael ang eksenang iyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at palihim na kumuha ng litrato. Sa screen ng kanyang telepono, ang ngiti ni Flora ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Iyon ang Flora na matagal na niyang hinahangaan. Mula sa malayo ang babaeng may pusong ginto na hindi kayang sirain ng anumang putik. Isang gabi. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, naupo silang dalawa sa mga upuang gawa sa kawayan sa tapat ng dalampasigan. Ang langit ay puno ng mga bituin. At ang tunog ng mga alon ay tila isang oyayi sa kanilang pag-uusap. Bakit ka nga ba nag-abogado? Rafael tanong ni Flora. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa kawalan. Dahil ba iyon sa pamilya mo? Umiling si Rafael. Noon, may nakita akong isang tao na pinagkaitan ng katarungan
dahil lamang sa siya ay mabuti at mapagbigay. Naisip ko, kung walang tatayo para sa mga taong tulad niya, ang mundo ay tuluyan ng lalamunin ng mga taong mapagsamantala. Nais kong maging boses para sa mga taong pinipiling manahimik para sa kapayapaan. Lumingon si Rafael kay Flora. Ang tinutukoy ko ay ikaw. Flora, noong kolehiyo pa tayo, nakita ko kung paano mo ibigay ang lahat para sa iba. Kahit walang natitira para sa sarili mo. At nang malaman kong si Leandro ang pinili mo, alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ng tagapagtanggol. Nanatiling tahimik si Flora. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga upuan ay tila lumiit. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang naglapat. Isang simpleng ugnayan na nagdadala ng matinding init at kilig sa buong katawan ni Flora. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Rafael na tila sumasabay sa kanyang sariling ritmo. Isang hibla ng buhok ni Flora ang nalaglag sa kanyang mukha dahil sa hangin. Sa isang napakabagal at maingat na galaw. Iniangat ni Rafael ang kanyang kamay at dahan-dahang inipit ang buhok sa likod ng tainga ni Flora. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humaplos sa balat ng babae. Isang sandali na puno ng pangako at respeto. Rafael, bulong ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit bago pa man lumalim ang sandaling iyon, tumunog ang laptop ni Rafael sa loob ng bahay. Isang notification ang dumating. Pumasok si Rafael upang tingnan ito at sumunod si Flora. Nakita nila ang isang kumpirmasyon ng bank transfer. Isang napakalaking halaga ng pera ang pumasok sa account ni Rafael at ang pangalan ng nagpadala ay ang gobernador. Ang ama ni Flora. Bakit nagpapadala si Papa ng ganitong kalaking pera sa'yo? Tanong ni Flora. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Hindi pa man nakakasagot si Rafael, ay biglang nag-flash ang isang balita sa maliit na telebisyon sa sala. Ang mukha ni Doña Faustina Almazan ang bumungad sa screen. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng luha habang nakaharap sa mga reporter. Nanawagan po ako sa lahat ng aming mga donors. Hikbi ni Doña Faustina sa harap ng kamera. Ang aming charity fund ay malapit ng maubos dahil sa isang pagnanakaw na ginawa ng isa sa aming mga pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Maawa po kayo sa mga batang pinapakain namin. Kailangan namin ng tulong ninyo upang maipagpatuloy ang aming misyon. Napatakip ng bibig si Flora. Alam niya ang mukhang iyon ang mukha ng isang lobo na nagpapanggap na tupa. Pinapanood niya ang kanyang biyanan na ginagamit ang kanyang pangalan upang makuha muli ang simpatiya ng publiko. Habang ang katotohanan ay unti-unti na silang nalulunod sa sarili nilang mga kasalanan. Nagsisimula na ang kanilang desperasyon. Malamig na wika ni Rafael habang mahigpit na nakatitig sa screen. At sa bawat luhang inilalabas niya ngayon, tinitiyak ko sa'yo, Flora, higit pa riyan ang magiging kabayaran nila. Wala nang amoy ng bagong luto na almusal ang sumasalubong sa bawat umaga sa loob ng mansyon ng mga Almazan. Ang dati ay maayos at kumikinang na tahanan ay tila dahan-dahang nalalamo ng alikabok at kaguluhan mula nang mawala si Flora. Sa kusina, ang mga bundok ng maruming pinggan ay nakatambak sa lababo. At ang mga mamahaling kurtina ay tila nawala na ng kislap sa loob ng kanyang opisina. Maririnig ang pagalit na sigaw ni Doña Faustina. Nasaan na ang records ng mga donors para sa buwan na ito? Cassandra, Leandro, wala ba kayong silbi? Pumasok si Cassandra sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng inis at puyat. Mama, hindi ko mahanap ang gulo-gulo ng mga papeles sa cabinet. Akala ko ba ay madali lang itong ayusin? Bakit parang lahat ng files ay may mga kulang na pirma? Hindi nila maamin sa kanilang mga sarili na sa loob ng 5 taon. Si Flora ang tahimik na utak na nag-aayos ng lahat. Si Flora ang naglilinis ng kanilang mga kalat. Ang nagtatama ng mga maling entry sa bookkeeping. At ang sumasalo sa lahat ng gawaing administratibo nang walang hinihinging pasasalamat. Ngayong wala na, ang alila na kanilang minaliit.
Ang kanilang marangyang buhay ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng sarili nilang kawalan ng kakayahan. Samantala, si Leandro ay parang isang anino na naglalakad sa loob ng sarili niyang bahay. Pumasok siya sa kanilang dating kwarto at naupo sa gilid ng kama. Ang bango ni Flora, ang amoy ng vanilla at pulbos ay dahan-dahan ng naglalaho. Napapalitan ng amoy ng kulob at kalungkutan. Binuksan niya ang closet ni Flora at natagpuang halos wala ng laman ito. Maliban sa isang lumang uniforme sa pagtuturo na naiwan sa isang sulok, dinalaw ng matinding pagsisisi si Leandro. Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya ni Flora ng gising para lamang ihanda ang kanyang pantulog. Ang bawat pagkakataon na ipinagtatanggol siya nito sa galit ng kanyang ina. Ngunit sa huli, tinanggihan niya ito. Sinubukan ni Leandro na magtimpla ng kape sa kusina. Kinuha niya ang paboritong tasa ni Flora. Ngunit nang matikman niya ang timpla, napangiwi siya. Masyadong matapang, masyadong mapait. Walang sino man ang makakagaya sa tamis at init na inihahanda ni Flora para sa kanya. Sa sobrang inis at pangungulila, dahan-dahang pumatak ang luha ni Leandro sa ibabaw ng mesa. Napagtanto niya na ang mansyong ito ay hindi kailanman naging tahanan si Flora ang kanyang tahanan. At hinayaan niyang wasakin ito ng kanyang sariling kaduwagan. Kinabukasan, nagtungo si Leandro sa paaralan kung saan nagtuturo si Flora. Umaasang makikita niya ito roon. Ngunit bago pa man siya makapasok sa gate, hinarang siya ng isang grupo ng mga magulang ng mga estudyante. Ang mga nanay na dati ay tinitingnan niya ng may pandidiri dahil sa kanilang kahirapan ay ngayon ay nakatayo ng may paninindigan sa kanyang harap. "Nasaan si Teacher Flora?" tanong ng isang nanay. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa dibdib. "Simula nang kunin ninyo siya rito kasama ang mga pulis, hindi na siya nakabalik. Alam naming mabuting tao si Ma'am Flora. Kayong mga mayayaman. Akala ninyo ay kaya ninyong bilhin ang lahat. Pati na ang dangal ng isang guro. Umalis ka rito!" sigaw ng isa pang magulang. "Hindi ka welcome sa lugar na ito. Ibalik ninyo si Teacher Flora sa amin." Napahiya at bagsak ang mga balikat na bumalik si Leandro sa mansyon. Ngunit ang mas masamang balita ay naghihintay sa kanya. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong ang nakatayo sa kanilang sala. May hawak silang mga dokumento na may selyo ng gobyerno. Doña Faustina Almazan, wika ng pinuno ng mga auditor. "Nakatanggap kami ng formal na reklamo at ebidensya tungkol sa irregularidad sa inyong charity fund. Narito kami para sa isang mandatory audit. Simula sa oras na ito, ang lahat ng inyong accounts ay pansamantalang naka-freeze." Namutla si Doña Faustina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang dokumento. Ang bitag na inihanda ni Rafael ay nagsisimula ng sumara. Ang kislap ng mga hiyas sa kanyang leeg ay tila naging bigat na sumasakal sa kanya. Mabilis na tumakbo si Faustina sa kanyang kwarto upang buksan ang kanyang lihim na vault. Nais niyang kunin ang mga titulo ng lupa na kanilang kinuha ng iligal upang gawing collateral sa bangko. Ngunit nang mabuksan niya ang mabigat na pinto ng vault, isang malakas na hininga ng gulat ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang vault ay walang laman. Ang mga titulo ng lupa sa Batangas. Ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanila sa Verdana Land. At ang lahat ng mahahalagang papeles ay wala na roon. Sino ang kumuha nito, sigaw ni Faustina. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Leandro, Cassandra, may nagnakaw sa loob ng bahay na ito, sa gitna ng kaguluhan sa mansyon. May isang empleyado sa loob ng kumpanya ng mga Almazan ang tahimik na lumabas ng gusali. May hawak siyang isang maliit na flash drive at mabilis na sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Isang mensahe ang ipinadala niya sa kanyang telepono. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ninyo. Attorney Rafael, handa na ang huling bala. Bumuhos ang malakas na ulan sa dalampasigan ng Batangas. Isang uri ng ulan na tila gustong burahin ang lahat ng bakas sa buhanginan.
Ang bawat patak na tumatama sa bubong ng rest house ay lumilikha ng isang mabilis at sunod-sunod na ritmo na parang isang mabilis na tibok ng puso. Sa loob ng silid, nakatayo si Flora sa harap ng bintana. Pinapanood ang bawat guhit ng tubig sa salamin. Naalala niya ang gabing pinalaya siya sa mansyon, ang lamig ng ulan na iyon ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Dala ang hiya at kawalang pag-asa. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang parehong ulan, wala nang panginginig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang mainit na apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binuksan ni Flora ang pinto at lumabas sa veranda, hanggang sa marating niya ang buhanginan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit. Ipinikit ang kanyang mga mata. At hinayaang hugasan ng tubig ulan ang bawat sakit, bawat panlalait, at bawat bakas ng huling yakap ni Leandro na naging lason sa kanya. Hindi siya umiiyak sa lungkot. Umiiyak siya sa galit na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Flora, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa likuran. Lumabas ang abogado na may hawak na malaking itim na payong. Mabilis itong lumapit sa kanya. Balisa ang mukha dahil sa takot na baka magkasakit ang babae. Ngunit bago pa man mailadlad ni Rafael ang payong sa itaas ni Flora, pinigilan niya ang kamay nito. "Wag, Rafael. Wika ni! Flora!" Ang kanyang boses ay malakas at buo sa gitna ng ingay ng bagyo. "Hindi na ako takot mabasa. Ang ulan na to, tila ito ang naglilinis sa akin mula sa lahat ng dumi na ibinato nila sa pangalan ko. Gusto kong maramdaman na malaya na ako." Tinitigan siya ni Rafael ng matagal. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Flora, ang pagkawala ng pagiging biktima at ang pag-usbong ng isang mandirigma. Sa isang hindi inaasahang galaw, binitawan ni Rafael ang payong. Hinayaan niyang mahulog ito sa buhanginan at tangayin ng hangin. Tumayo si Rafael sa harap ni Flora. Hinahayaan din ang kanyang sarili na mabasa hanggang sa huling hibla ng kanyang damit. "Kung ganoon, hindi kita hahayaang mag-isa sa ulan na ito," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit. "Sasamahan kita hanggang sa maging malinis ang lahat." Nagkatitigan silang dalawa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Walang mga salitang kailangan. Ang init ng kanilang mga titig ay sapat na upang labanan ang ginaw ng gabi. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Flora, isang mahigpit at matibay na hawak na tila nagsasabing hindi na siya muling bibitaw. Ito ang kanilang khoinkhakbang, kung saan ang dalawang kaluluwang sugatan ay nagkasundo na bumangon at lumaban ng magkasama. Nang tumila ang ulan at bumalik na sila sa loob ng bahay, tuyo na ang kanilang mga damit, ngunit mas buhay na ang kanilang mga diwa. Naupo si Flora sa tapat ni Rafael. Ang kanyang buhok ay basa pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag na, "Handa na ako." "Rafael," wika ni Flora, "hindi ko to gagawin para lang sa sarili ko. Gagawin ko ito para kay Maya. Para sa mga magulang na naniwala sa akin. At para sa lahat ng mga taong ninakawan ng pamilya Almazan. Hindi sapat na malinis ang pangalan ko. Kailangang malaman ng lahat ang tunay na kulay ng mga taong nasa likod ng kumpanyang iyon." Tumango si Rafael at may kinuha sa loob ng kanyang briefcase. Inilapag niya sa mesa ang isang marangyang imbitasyon na may gintong ukit. "Itong pagkakataon mo, Flora," sabi ni Rafael. "Sa susunod na linggo, gaganapin ang Grand Charity Gala ng mga Almazan. Ito ang pinakamalaking gabi para sa kanila. Inimbitahan nila ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa bansa. Kabilang ang iyong ama, ang gobernador. Akala nila ay ito ang gabi ng kanilang kaligtasan." Tiningnan ni Flora ang imbitasyon. Ang pangalang Doña Faustina Almazan ay nakasulat bilang pangunahing host ng okasyon. Gusto nilang gamitin ang gabing ito
para makalikom ng pondo at linisin ang kanilang imahe pagkatapos ng audit. Patuloy ni Rafael. Ngunit hindi nila alam na tayo ang magiging sorpresa sa gabing iyon. Flora, kailangan nating ipakita sa kanila na ang simpleng teaser na pinaratangan nilang magnanakaw ay ang siyang wawasak sa kanilang ginintuang kaharian. Pero Rafael, paano ka makakapasok doon nang hindi nila agad pinapalayas, tanong ni Flora? Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Dahil ang imbitasyong ito ay hindi para kay Flora Almazan. Ang dating mananto nila. Ang imbitasyong ito ay para sa nag-iisang anak ng gobernador na matagal na nilang gustong makilala. Flora, oras na para isuot mo muli ang iyong tunay na korona. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Rafael, tumunog ang telepono ni Flora. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging mabibigat na paghinga ang narinig niya sa kabilang linya. Bago ang isang boses na pamilyar ay nagsalita. Flora? Alam ko kung nasaan ka. Huwag mong ituloy ang plano mo kung ayaw mong mapahamak ang ama mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Flora, ang boses na iyon ay boses ng isang taong desperado at wala nang mahawakan. Ang mahinahong tinig ni Rafael ay tila isang angkla na humila kay Flora pabalik mula sa kailaliman ng kaba. Matapos ang misteryosong tawag na nagbabanta sa kanyang ama. Hindi na mapakali si Flora. Ngunit sa halip na sumuko, ang takot niya ay unti-unting naging isang matalim na determinasyon. Bumalik sila sa lungsod. Hindi sa mansyon, kundi sa isang lihim na opisina ni Rafael na nakatago sa gitna ng abalang distrito ng Makati. Dito, sinalubong sila ni Manang Rosa. Ang matandang kasambahay na itinuring ni Flora na parang sariling ina sa loob ng mansyon ay mukhang pagod at balisa. Ngunit may ningning ng katapatan sa kanyang mga mata. Sa isang madilim na sulok ng opisina, nanginginig ang mga kamay ni Manang Rosa habang iniaabot ang isang maliit na silver na flash drive. Ito lang ang nakayanan kong ilabas. Ma'am Flora, bulong ni Manang Rosa. Ang boses ay puno ng pait. Nakita ko kung paano nila manipulahin ang mga pirma mo gabi-gabi. Hindi ko na po masikmura ang dumi ng pamilyang yun. Gusto ko lang pong gumawa ng tama bago ako tuluyang mawala sa mundong ito. Ang golden moment na ito ang katapatan ng isang api. Sa kapwa niya api ay nagdulot ng panibagong luha sa mga mata ni Flora. Hinawakan niya ang mga kulubot na kamay ng matanda at naramdaman ang init ng tunay na pagkalinga. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman mula kay Doña Faustina, nang isalpak ni Rafael ang flash drive sa kanyang computer. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Isa-isang lumitaw ang mga dokumento. Ang mga litrato ng mga peking resibo. Ang mga listahan ng mga ghost beneficiaries. At ang pinakamasakit sa lahat ang listahan ng mga batang may sakit na dapat ay tinutulungan ng fund. Napatigil ang hininga ni Flora nang makita ang isang pamilyar na pangalan sa listahan Maya Santos. Ang kanyang paboritong estudyante. Nakasulat sa record na nakatanggap ang pamilya ni Maya ng 50,000 piso para sa operasyon ng puso nito noong nakaraang taon. Sinungaling! Nangangalit na usal ni Flora. Namatay ang kapatid ni Maya noong nakaraang taon dahil walang pambayad sa ospital. Nagmakaawa ako kay Doña Faustina noon. Pero ang sabi niya ay wala ng pondo ang charity. Iyon pala. Ang perang para sa kanila ay napunta sa pambayad ng utang sa sugal ni Cassandra. Ipinakita ni Rafael ang isa pang file. Ang mga malalaking halaga na inilipat mula sa charity fund patungo sa isang kumpanyang ang pangalan ay nakakabit sa mga ilegal na pagbili ng lupa sa Batangas. Ang bawat sentimo na kinuha sa mga mahihirap ay ginamit upang patabain ang bulsa ng mga almazan. Hindi lang ito pagnanakaw. Flora, wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito ay pagkitil sa buhay ng mga taong umaasa sa kanila. At sa gabing ito,
Sapat na ang lahat ng hawak natin para hilaing pababa ang kanilang ginintuang trono. Habang abala sila sa pag-aayos ng mga ebidensya, nagpasya si Flora na lumabas sandali upang kumuha ng hangin sa maliit na balkonahe ng opisina. Habang nakatanaw siya sa mga ilaw ng lungsod, hindi niya napansin ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali. Sa loob ng sasakyang iyon, nakaupo si Leandro. Hawak niya ang isang kumpol ng mga paboritong bulaklak ni Flora, mga puting lila. Naisa na niyang hanapin ang asawa upang humingi ng tawad. Upang sabihing handa na siyang magbago. Ngunit ang kanyang puso ay tila piniga nang makita niya si Flora sa itaas. At ilang sandali pa ay lumabas si Rafael sa balkonahe at maingat na ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ng babae. Nakita ni Leandro ang pagngiti ni Flora kay Rafael, isang ngiti na puno ng tiwala. Isang ngiti na dati ay para sa kanya lamang. Sa sobrang selos at sakit, hindi sinasadyang na idire-diretso ni Leandro ang kanyang hawak na mga bulaklak. Dahilan upang malagas ang mga talutot nito sa loob ng sasakyan. Ang pagkakataong maibalik ang nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho. Kasabay ng pagkadurog ng mga bulaklak sa kanyang mga kamay, kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo sa demonyo. Gawin mo. Kailangan nating maisalba ang gala na ito. Leandro, kapag hindi tayo nakakuha ng suporta mula sa gobernador, magiging pulubi tayo sa kalsada. Ang matinis at desperadong boses ni Doña Faustina ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang silid habang pilit niyang isinisuot ang isang mamahaling corset. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay bakas ng matinding takot at puyat. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga alahas, na balak niyang isuot mga ginto at brilyanting tila mga palamuti sa isang kabaong. Alam ni Faustina na ang Grand Charity Gala ang huling barahan nila upang makuha ang tiwala ng mga investor at mapagtakpan ng butas sa kanilang pondo. Napayuko si Leandro habang nakikinig sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila isang robot na sumusunod lamang sa bawat utos. Inutusan siya ni Faustina na lumapit sa gobernador sa gabi ng gala upang humingi ng bilyong pisong investment para sa kanilang lupain sa Batangas. Hindi nila alam na ang Verdana Land na kanilang pinag-aagawan ay ang mismong lupain na pag-aari ng pamilya ng babaeng kanilang itinaboy. Samantala, sa isang eksklusibong suite sa kabilang bahagi ng lungsod, ibang-iba ang atmosfera. Isang sikat na designer ang maingat na inaayos ang suot ni Flora. Ito ay isang napakagandang pulang gown na yari sa sutla, na tila dumadaloy sa kanyang katawan tulad ng apoy. Ang kulay ay sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang, hindi na bilang isang api, kundi bilang isang reyna na handang bawiin ang lahat. Nakatayo si Rafael sa isang sulok. Pinapanood ang bawat galaw ni Flora. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang pakiramdam na matagal na niyang pinipigilan. Nang matapos ang designer at lumabas ng silid, lumapit si Rafael kay Flora. May hawak siyang isang maliit na velvet box. Flora, marahang tawag ni Rafael. May nais akong ibigay sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang kahon. Isang kwintas na gawa sa mga pambihirang perlas at isang malaking brilyante ang bumungad kay Flora. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Ito ay pag-aari ng iyong ina, wika ni Rafael. Ang boses ay puno ng emosyon. Ipinatago ito ng iyong ama sa akin nung bata ka pa. Sinabi niya na ibigay ko lang ito sa iyo kapag handa ka na ring harapin ang iyong tunay na tadhana. Ngayong gabi, Flora, isuot mo ito hindi bilang palamuti, kundi bilang proteksyon. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit si Rafael sa likuran ni Flora upang isabit ang kwintas. Ramdam ni Flora ang init ng hininga ni Rafael sa kanyang leeg. At ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila nagpatigil sa mundo. Tumingin sila sa salamin magkatabi, magkasangga, at handang harapin ang anumang bagyo. Salamat, Rafael.
Bulong ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga perlas. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi kita susukuan. Flora. Kahit kailan? Sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng pangakong habambuhay, ngunit habang naghahanda ang lahat para sa pinaka-inaabangang gabi. Isang matinding tensyon ang namamayani sa mansyon ng mga almazan. Si Cassandra, na kanina pa balisa, ay muling nagtungo sa security room ng mansyon. Nais niyang siguraduhin na ang lahat ng ebidensya ng kanilang ginawa kay Flora ay tuluyan ng nabura. Nasaan ang backup ng CCTV footage nung araw na pinaratangan natin si Flora, tanong ni Cassandra sa security guard. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ma'am! Iyon nga po ang ipinagtataka ko. Sagot ng guwardiya habang mabilis na pinipindot ang mga keyboard. Nawawala po ang lahat ng files sa server para sa petsang iyon. At pati ang pisikal na hard drive sa vault. Wala na rin po. Nanlamig ang buong pagkatao ni Cassandra. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano? Paanong mawawala iyon? Sino ang huling pumasok dito? Hindi ko po alam. Ma'am, pero naputol po ang linya ng kuryente sa kwartong ito kagabi ng 5 minuto. Napatakip ng bibig si Cassandra. Napagtanto niya na may isang taong mas mabilis at mas matalino sa kanila ang kanina pa gumagalaw sa dilim. Ang kanilang huling baraha ay tila isa-isa nang ninanakaw sa kanilang mga kamay bago pa man magsimula ang laro. Ang orasan ay patuloy sa pag-ikot. Ang gabi ng Grand Charity Gala ay ilang oras na lamang ang layo. Isang gabi na magiging simula ng katapusan. O ang katapusan ng simula. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ay tila ba sumasalamin sa kasinungalingang bumabalot sa pamilya Almazan sa gabing iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng banayad na biolin ay punong-puno sa hangin. Pilit na itinatago ang amoy ng kabulukan at desperasyon na namamayani sa likod ng mga ngiti ng mga host. Tumayo si Doña Faustina sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at isang gown na yari sa pilak. Sa ilalim ng mga spotlight, nagmukha siyang isang santa na handang mag-alay ng buhay para sa kapwa. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa karangyaan. Simula ni Doña Faustina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon na tila ba bawat salita ay pinag-aralan sa harap ng salamin. Ito ay tungkol sa pag-ibig at kawang-gawa. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming pamilya, ang pagtatraidor ng mga taong itinuring naming sarili naming dugo, nananatili kaming nakatayo para sa mga bata. Para sa mga nangangailangan. Ang marahas na palakpakan ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngunit sa ilang mga sulok, mapapansin ang mga bisitang nagbubulungan. Mga matang mapanuri na tila ba alam ang tunay na kalagayan ng kumpanya ng mga almazan. Isang golden moment ng kaplastikan ang nabuo nang makita ang isang grupo ng mga socialites na nag-irapan sa likod ng kanilang mga mamahaling pamaypay habang pilit nang umingiti kay Faustina. Alam ng lahat ang tsismis. Ngunit lahat sila ay naroon para sa sarili nilang interes habang nagpapatuloy ang programa. Balisang-balisa si Leandro. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis habang hawak ang folder ng kanilang investment proposal. Inutusan siya ng kanyang ina na huwag hayaang makaalis ang gobernador nang hindi pumipirma sa kontrata. Hinahanap ng kanyang mga mata ang makapangyarihang lalaki. Ngunit tanging mga bodyguard lamang ang nakikita niya. Cassandra. Nasaan na ang gobernador, bulong ni Leandro sa kanyang kapatid na abala sa pag-aayos ng kanyang make-up sa isang madilim na sulok. Huminahon ka nga. Leandro. Sabi ng sekretarya niya. Papunta na sila. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak ngayon. Dahil ito na ang huling pagkakataon nating maisalba ang mansyon. Sagot ni Cassandra nang hindi tumitingin sa kanya. Maya-maya. Ang tunog ng mga sirena ng sasakyan sa labas ay narinig hanggang sa loob ng ballroom. Isang hudyat na dumating na ang pinakahihintay na panauhin.
Ang mga reporter at mga cameraman ay nagunahan patungo sa malaking pinto ng hotel. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ay tila ba nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na gabi. Mabilis na nag-ayos ng linya sina Doña Faustina, Leandro, at Cassandra sa tapat NG Pinto. Inihanda nila ang kanilang mga pinakamatatamis na ngiti. Ang kanilang mga balikat ay nakataas, handang salubungin ang taong magliligtas sa kanila mula sa kahihiyan. Be ready, kids, bulong ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pananabik. Kapag pumasok siya, ipakita ninyo ang lahat ng galang na meron kayo. Dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng pintong kahoy ay tila ba naging hudyat ng paghinto ng oras. Pumasok ang gobernador si Severino Verdana na may dalang autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ay yumukod. Lahat asang ngumiti. Ngunit ang katahimikan ay naging mas malalim nang mapansin ng mga bisita na ang gobernador ay hindi nag-iisa. Sa kanyang kanang braso, nakakawit ang isang babaeng nakasuot ng isang nagbabagang pulang gown. Ang tela ng kanyang suot ay kumikinang sa bawat hakbang. Tila ba dala nito ang apoy ng paghihiganti. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang maselang maskara na yari sa ginto. Tanging ang kanyang nagniningning na mga mata at ang kanyang matapang na pulang labi ang nakikita. Ang musika ng biolen ay biglang huminto. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ng atensyon, ang lahat ng liwanag, ay nakatutok sa misteryosong babae na tila ba isang reyna na galing sa ibang mundo. Lumapit ang gobernador sa harap ng mga almazan, na noon ay tila ba naging mga estatwa sa kinatatayuan nila. Ang kaba sa dibdib ni Leandro ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang pamilyar na bango. Isang pamilyar na tindig na tila ba sumisigaw sa kanyang gunita. Tumigil ang gobernador sa harap ni Doña Faustina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang iniharap ang babaeng kasama niya. Doña Faustina, wika ng gobernador. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking kaisa-isang tagapagmana. Dahan-dahang itinaas ng babaeng nakapula ang kanyang mga kamay. Ang bawat galaw niya ay pinapanood ng lahat. Ang bawat paghinga sa silid ay tila ba tumigil. Sa isang mabilis ngunit eleganteng paraan. Hinubad niya ang kanyang gintong maskara. Ang paghinga ni na Faustina at Leandro ay tila ba pinitas mula sa kanilang mga baga. Ang kislap ng mga perlas sa leeg ng babae ay tila ba naging mga bituin na bumubulag sa kanila. Ang mukhang bumungad ay ang mukhang minsan nilang itinapon sa putikan. Ang mukhang pinaratangan nilang magnanakaw. At ang mukhang kailanman ay hindi nila inakalang makikita muli sa ganitong kalagayan. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging isang nakabibinging pasakit sa pandinig ng mga almazan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. At ang bawat bulto ng tao sa paligid ay naging mga aninong saksi sa isang kaganapang hinding-hindi nila makakalimutan. Bumagsak ang kupitan ng alak mula sa kamay ni Leandro. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At ang mapulang likido ay kumalat sa paanan ng kanyang ina, na tila ba sariwang dugo. Ngunit hindi ito napansin ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa harap niya, ang babaeng binuo ng kanyang mga pangarap. Ngunit winasak ng kanyang sariling kaduwagan. Flora! Ang boses ni Leandro ay halos hindi marinig. Isang mahinang bulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi siya sinagot ni Flora. Nanatiling matatag ang kanyang pagkakatayo sa tabi ng kanyang ama. Wala na ang bahid ng pagiging sunod-sunuran. Wala na ang balikat na laging nakayuko sa takot. Ang Flora na nasa harap nila ngayon ay may taglay na ningning na hindi kayang pantayan ng anumang brilyante ni Doña Faustina. Ikaw usal ni Doña Faustina. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kulay, ay naging kasing puti ng papel. Paano?
paanong naging anak ka ng gobernador? Isang matalim at eleganteng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Akala ko ba ay matagal na ninyong gustong makilala ang pamilya Verdana? Doña Faustina, hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit pilit ninyong ginagamit ang pangalan ng aking ama sa inyong mga ilegal na transaksyon sa Batangas? Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang mga mata ng media ay tila mga gutom na hayop na mabilis na kumuha ng bawat anggulo ng mukha ni Flora at ng namumutlang pamilya Almazan. Isang golden moment ng katarungan ang nabuo ng bahagyang higpitan ng gobernador ang pagkakahawak sa braso ng kanyang anak. Isang tahimik na pagpapakita ng suporta na kailanman ay hindi ibinigay ni Leandro sa kanyang asawa. Hindi maaari ito biglang sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit. Nagnakaw ka sa amin. Magnanakaw ka pa rin sa paningin namin. Ngunit bago pa man makahakbang si Cassandra, isang matangkad na figura ang lumabas mula sa likuran ng gobernador. Si Attorney Rafael Ilustre. Nakasuot siya ng isang dekalidad na tuksido. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad habang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpahiwatig na ang oras ng paglalaro ay tapos na. Tungkol sa pagnanakaw na sinasabi mo. Miss Almazan, wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom sa tulong ng sound system. Nais kong ipaalala sa lahat na ang bawat akusasyon ay kailangang may matibay na basihan. At ngayong gabi, hindi lamang kami narito para ipakilala ang tunay na pagkatao ni Miss Florencia Verdana. Tumigil si Rafael sa tapat ng malaking projector screen na kanina ay nagpapakita ng mga litrato ng charity works ng mga Almazan. Kinuha niya ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at itinaas ito upang makita ng lahat. Narito kami para ipakita kung sino ang tunay na magnanakaw sa silid na ito. Patuloy ni Rafael. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Rafael sa control panel. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. At ang lahat ng atensyon ay nalipat sa dambuhalang screen. Isang mabigat na kaba ang lumukob sa dibdib ni Doña Faustina. Sinubukan niyang sumigaw. Sinubukan niyang patigilin ang mga tech personnel. Ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ng gobernador. Flora, please. Huwag mong gawin ito. Pagmamakaawa ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanyang asawa. Tumingin si Flora kay Leandro ang huling tingin na nagtataglay ng habag. Bago ito tuluyang naging yelo. Huli na ang lahat para sa pleases. Leandro, ang katotohanan ay hindi humihingi ng permiso para lumabas. Biglang umilaw ang screen. Ang unang imaheng lumitaw ay hindi ang mukha ng mga batang mahihirap, kundi ang isang malinaw na CCTV footage mula sa loob ng mansyon ng mga Almazan. Ang petsa sa ibaba ng screen ay tumutugma sa araw kung kailan pinaratangan si Flora. Nakita ng lahat kung paano palihim na pumasok si Cassandra sa kwarto ni Flora. Bit-bit ang gintong kahon ng alahas. At maingat itong inilagay sa loob ng katsang bag ng kanyang hipag. Ang mga bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at puot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw sa charity fund, mga transaksyong may peking pirma ni Flora, na nagpapakita kung paano ginamit ang pera ng mga batang may sakit para sa mga pansariling luho ng mga Almazan. Ang mukha ni Doña Faustina sa screen ay nakunan sa isang voice recording. Naririnig ang kanyang boses na nag-uutos. Siguraduhin ninyong ang babaeng iyan ang sasalo ng lahat ng butas sa pondo. Wala siyang magagawa. Dahil wala siyang pamilyang magtatanggol sa kanya. Ang katahimikan matapos ang recording ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Si Flora ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang biyanan, na ngayon ay tila ba lumiit ang pagkatao sa gitna ng entablado. Ngayon, Doña Faustina, wika ni Flora, ang boses
ay puno ng pait at tagumpay. Sino sa atin ang tunay na walang utang na loob? Bago pa man makasagot ang matanda, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay narinig mula sa bukana ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis na may hawak na warrant of arrest ang mabilis na pumasok. Diretsyong naglalakad patungo sa mga taong kanina lamang ay itinuturing na mga Diyos ng lipunan. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila naging mga kidlat na tumatama sa bawat sulok ng ballroom. Ngunit ang pinakamatinding tama ay naramdaman ni Doña Faustina sa kanyang mismong dibdib. Ang boses ni Flora na narinig sa buong sound system ay hindi na boses ng isang mahiyaing guro. Ito ay boses ng katarungan na matagal na niyang pinigilan. Hindi ito totoo. Fake news ang lahat ng iyan. Gawa-gawa lang ng mga kaaway namin ng mga dokumentong iyan, hysterikal na sigaw ni Doña Faustina. Ang kanyang mamahaling wig ay bahagyang tumagilid dahil sa kanyang pagkataranta. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinuturo ang projector screen. Leandro, Cassandra, gawin ninyo ang lahat para patigilin ang palabas na ito. Ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang mga auditors mula sa Bureau of Internal Revenue at mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission ay humakbang pasulong mula sa gitna ng mga bisita. Isang matandang lalaki na may hawak na makapal na folder ang tumingin ng diretso kay Faustina. Ang mga audit reports ay hindi nagsisinungaling. Doña Faustina, wika ng auditor. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Kinumpirma na ng aming investigasyon na mayroong mahigit 100 milyong piso na nawawala sa inyong charity fund. At ang bawat sentimo ay bakas kung kaninong account na punta hindi kay Flora Verdana, kundi sa inyong sariling mga personal na bank accounts. Isang golden moment ng kabalintunaan ang nabuo nang lumapit ang isang mataas na opisyal ng pulisya kay Doña Faustina. Siya ang parehong opisyal na noong nakaraang linggo ay nag-utos na pusasan si Flora sa harap ng kanyang mga estudyante. Ngunit ngayon, ang mga bakal na posas ay nasa harap na ng mukha ni Faustina. Doña Faustina Almazan at MS. Cassandra Almazan, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong estafa, falsification of private documents, at libel. Wika ng opisyal. Napaupo si Cassandra sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling damit ay nalamukot habang umiiyak at nagtatangkang magtago sa likod ng mga waiter. Samantala, si Faustina ay nanatiling nakatayo ng matigas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang dahan-dahang itinatali ng pulis ang kanyang mga kamay. Ang karangyaan na kanyang ipinagmamalaki sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa harap ng lahat ng mga taong pinagkunwarihan niya, sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Leandro na humakbang patungo kay Flora. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. At ang kanyang tindig ay tila ba nawalan na ng anumang buto. Habang papalapit siya, agad na humarang si Rafael. Ang tindig ni Rafael ay tila isang pader na bakal na hindi kayang tibagin ng anumang pagmamakaawa. Huwag mo na siyang lalapitan, Leandro. Malamig na wika ni Rafael. Wala ka ng karapatan na tumingin man lang sa kanya. Flora. Please. Hikbi ni Leandro. Pilit na tinitingnan si Flora sa kabila ng balikat ni Rafael. Hindi ko alam na ganito ang ginagawa ni na mama. I was blunt. Flora, mahal kita. Alam mong mahal kita. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Huwag mo kaming pabagsakin ng tuluyan. Tinitigang ni Flora si Leandro. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang isang matinding pagkapagod at awa para sa lalaking hindi kailanman natutong tumayo para sa sarili niyang paninindigan. Nabulag ka dahil pinili mong pumikit. Leandro. Tugon ni Flora. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit kasing tigas ng bato. Minahal kita sa puntong ibinigay ko ang lahat. Pati na ang sarili kong pangalan. Pero ang pag-ibig na walang katapangan ay hindi pag-ibig.
kundi isang lason. Ang pagbagsak ninyo ay hindi ko gawa. Ito ang bunga ng bawat butil ng luha na pumatak mula sa mga taong ninakawan ninyo. Habang idinadala palabas ng ballroom sina Faustina at Cassandra sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis, ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan ng mabilis. Tila ba ayaw nilang madamay sa dumi ng pamilya Almazan. Ang dati ay masayang bulwagan ay naging tahimik at malungkot. Tanging ang tunog ng pag-iyak ni Leandro ang maririnig. Dahan-dahang lumuhod si Leandro sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang kalabog sa makintab na sahig. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay dumampi sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa puting tela ng table cover. Sa gitna ng lahat ng kahihiyan at pagkawasak ng kanilang pangalan, ang tanging naging mahalaga sa kanya ay ang katotohanang tuluyan na niyang naiwala ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Flora, patawarin mo ko. Huwag kang umalis, ang kanyang pagsigaw ay umalingaw-ngaw sa walang lamang bulwagan. Isang hiling na huli na para dinggin. Hindi siya nilingon ni Flora. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa braso ni Rafael. Sabay silang tumalikod at naglakad patungo sa bukana ng ballroom. Palayo sa dilim ng nakaraan at patungo sa liwanag ng isang bagong simula. Flora, pakiusap. Hindi mo kailangang gawin ito. Maaari pa nating ayusin ang lahat. Magbabago ako. Flora, lalayasan ko ang pamilyang ito. Sasama ako sa iyo kahit saan. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ang boses ni Leandro ay parang isang sugatang hayop na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Habang papalabas sila ng ballroom, muling humarang si Leandro sa daraanan ni Flora at Rafael. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang kurbata ay nakalawit. At ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Flora. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, bahagyang umatras si Flora. Tinitigan ni Flora ang lalaking minsan niyang itinuring na sentro ng kanyang mundo. Sa sandaling iyon, isang mabilis na gunita ang dumaan sa kanyang isipan, ang 5 taon ng pagtitiis. Ang mga gabing umiiyak siya sa kusina habang hinihintay itong umuwi. Ang bawat sampal ng salita ni Doña Faustina na tiniis niya dahil sa paniniwalang sapat na ang pag-ibig ni Leandro para sa kanilang dalawa. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay tila isang anino na nawawala sa oras na dumidilim ang paligid. Ang pagkakataon ay hindi isang bagay na hinihingi. Leandro, marahang wika ni Flora. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang malalim na pagkapagod. Ito ay isang bagay na pinapahalagahan habang nasa iyo pa. Ibinigay ko sa iyo ang bawat hininga ko. Ang bawat pangarap ko. Pero ano ang ginawa mo? Sa bawat pagkakataon na kailangan kong piliin mo ako, mas pinili mong maging duwag. Dahan-dahang kinuha ni Flora ang isang puting sobre mula sa loob ng maliit na bag na hawak ni Rafael. Inilabas niya ang ilang pahina ng mga dokumento, mga papel na may selyo ng korte at may nakasulat na malalaking titik, petition for annulment of marriage. Pirmahan mo na ito. Sabi ni Flora habang inilalapag ang mga papel sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid. Ito ang huling pabor na hihilingin ko sa iyo bilang asawa mo. Palayain mo na ang sarili mo mula sa akin. Dahil matagal ko na ring pinalaya ang puso ko mula sa iyo. Nanginig ang mga kamay ni Leandro habang tinititigan ang mga papeles. Ang bawat salita sa dokumentong iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Flora, no. Wag naman ganito. Pamilya tayo. Ang sumpaan natin sa simbahan. Ang sumpaan natin ay binasag mo nung gabing hayaan mong pusasan ako sa harap ng mga bata. Pagputol ni Flora. Ang kanyang mga mata ay naging matigas na tila kristal. Ang sumpaan natin ay naging abo noong mas pinili mong protektahan ang pangalan ninyo kaysa sa katotohanan ko. Ang pag-ibig na walang katapangan ay hindi pag-ibig. Leandro,
Isa lamang itong makasariling pagnanasa na hindi mapagod sa pagtanggap ngunit natatakot magbigay. Isang golden moment ng huling pamamaalam ang nabuo nang lumapit si Flora at hinawakan ang kamay ni Rafael. Hindi ito isang pagyayabang o pagpapakitang gilas. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ng kanyang bagong simula. Nakita ni Leandro kung paano mahigpit na tumugon ang mga daliri ni Rafael sa hawak ni Flora, isang proteksyon na kailanman ay hindi niya nagawa. Tara na. Rafael, bulong ni Flora. Hindi na muling lumingon si Flora. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila ba pagtanggal ng isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang pagkatao. Paglabas nila sa pintuan ng hotel, sinalubong sila ng simoy ng gabi na hindi na amoy ulan, kundi amoy ng kalayaan at ng mga bulaklak na nagsisimulang bumukadkad sa dilim. Huminga ng malalim si Flora. Ang kanyang dibdib ay maluwag na sa wakas. Tumingala siya sa madilim na langit at nakita ang isang nagniningning na bituin. Sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan, ang kapayapaan na hindi nakadepende sa kung sinong pamilya ang kinabibilangan niya, kundi sa kung gaano kalakas ang kanyang sariling paninindigan. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Rafael. Isang mensahe ang dumating mula sa kanilang tauhan sa probinsya. Attorney, Ma'am Flora, may magandang balita po. Ang korte ay nagpalabas na ng desisyon. Hindi lang annulment ang pinagtibay. Ang lahat ng lupain sa Batangas na iligal na kinuha ng mga almazan ay opisyal nang ibinalik sa ilalim ng pangalan ninyo. At ang pinakamahalaga, handa na pong buksan muli ang paaralan sa Lunes. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Ito ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal, hindi ang pagkakulong ng kanyang mga kaaway, kundi ang kakayahang bumalik sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Handa ka na bang umuwi? Flora, tanong ni Rafael habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Handa na ako, Rafael, sagot ni Flora. Uuwi na ako sa lugar kung saan ang tunay kong tahanan. Ngunit sa kabila ng tagumpay at kapayapaan, isang huling anino ang nagpakita sa dulo ng pasilyo ng hotel. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Koreo ang nag-iwan ng isang maliit na sobre sa counter para kay Flora. Isang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Ngunit may tatak ng isang selyo na kailanman ay hindi pa nakikita ni Flora sa buong buhay niya. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mga dahon ng niyog sa tabing dagat ay tila mga gintong daliri na nagpapala sa isang bagong simula. Ang umaga sa barangay ay hindi na amoy putik at ulan. Sa halip, ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng namumukadkad na mga bulaklak at ang masarap na amoy ng mainit na lugaw na muling niluluto ni Flora sa harap ng paaralan. Nakatayo si Flora sa pintuan ng bagong silid-aralan. Suot ang kanyang malinis at maayos na uniforme. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na gaya ng dati, hindi na siya ang simpleng teacher na kailangang yumuko sa sinuman. Siya na ngayon ang tumatayong tagapagtatag ng liwanag ni Flora Foundation. Isang institusyong naglalayong magbigay ng libreng edukasyon at proteksyong legal para sa mga guro at kababaihang nakaranas ng pang-aapi. Hawak ni Flora ang sobreng natanggap niya noong isang gabi sa hotel. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang sulat ay galing sa isang dating estudyante na tinulungan niya 5 taon na ang nakalilipas, na ngayon ay isa ng ganap na nurse. Nakasulat doon ang mga salitang Ma'am Flora. Salamat po sa hindi pagsuko sa akin nun. Kayo ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal na baon natin araw-araw. Isang malalim na hininga ng kapayapaan ang kumawala sa mga labi ni Flora. Ito ang katarungang hindi kayang ibigay ng anumang hukuman, ang malaman na ang kanyang kabutihan ay nagbunga sa puso ng ibang tao. Ma'am Flora! Ma'am Flora! Ang malakas at masayang sigaw ni Maya ay bumasag sa katahimikan. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Suot ang isang bagong-bagong sapatos at isang malapad na ngiti. Mahigpit na niyakap ni Maya si Flora sa baywang.
ang batang ito, na dating umiiyak habang bitbit ang mangkok ng lugaw sa gitna ng ulan, ay ngayon ay puno na ng sigla at pag-asa. Isang golden moment ng pagpapagaling ang nabuo nang lumuhod si Flora upang pantayan ang taas ni Maya. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. At sa pagkakataong ito, wala nang putik sa paanan ni Maya. Tanging ang malinis na sapatos na simbolo ng pag-aalaga ni Flora. "Ma'am, ang ganda niyo po ngayon," masayang sabi ni Maya. "Para po kayong isang anghel na hindi na kailangang magtago." "Salamat, Maya," bulong ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Dahil ang tunay na kagandahan ay lumalabas lang kapag tayo ay malaya na. Habang nagkakagulo ang mga bata sa paligid, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa malayo. Hindi ang marangyang kotse ng mga almazan, kundi ang sasakyan ni Rafael. Bumaba ang abogado. Hindi na nakasuot ng formal na suit, kundi isang simpleng polo shirt na asul. Lumapit siya kay Flora. Dala-dala ang 2 tasa ng mainit na kape. "May magandang balita mula sa lungsod," wika ni Rafael habang iniabot ang kape kay Flora. Hinatulan na ng korte si Doña Faustina at Cassandra. Dahil sa dami ng ebidensya ng malversation at falsification, hindi sila makakalabas sa loob ng mahabang panahon. At tungkol kay Leandro, bahagyang huminto si Rafael. Tinitingnan ang reaksyon ni Flora, na masuka na siya bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Patuloy ni Rafael, na bankrupt ang lahat ng ari-arian ng mga almazan para pambayad sa mga biktima ng kanilang charity fund. Namumuhay siya ngayon ng payak, malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Tumango si Flora. Walang halong galit sa kanyang puso. Sana ay matutunan niya ang tunay na halaga ng buhay sa gitna ng kanyang kahirapan. Ang karma ay hindi laging tungkol sa parusa. Rafael, minsan, ito ay isang pagkakataon para magbago. Kung gugustuhin ng isang tao, tumingin si Rafael kay Flora ng may matinding paghanga. Ang puso mo ay tunay na ginto. Flora, kahit matapos ang lahat ng ginawa nila, nagagawa mo pa ring maghangad ng kabutihan para sa kanila. Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan. Iniiwan ang ingay ng paaralan. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahan muling naglapat. Isang ugnayan na mas matibay at mas malalim kaysa sa anumang dokumento. Ang bawat hakbang nila sa buhanginan ay tila ba gumuguhit ng isang bagong mapa para sa kanilang kinabukasan. "Rafael, salamat sa pagiging boses ko noong hindi ko pa kayang magsalita para sa sarili ko," sabi ni Flora habang nakatingin sa malawak na dagat. "Hinding-hindi ako mapapagod na makinig sa'yo." "Flora," sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na hinding-hindi mababali ng panahon. Sa gitna ng sikat ng araw at ang amoy ng kape, naramdaman ni Flora na sa wakas ay buo na ang kanyang kaluluwa. Ang gabi ng pambibintang at ang ulan ng kawalang katarungan ay lumipas na. Ang bumungad ay ang isang maliwanag at payapang umaga, kung saan ang bawat pangarap ay malayang lumilipad kasabay ng mga ibon sa himpapawid. Ang kwento ng simpleng teacher ay tapos na. Ang nagsisimula ay ang kwento ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang laban. Dala ang dangal, at ang tunay na pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mananakaw. 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng pait sa dalampasigan ng buhay ni Flora. Ang ingay ng mga bata sa paaralan ng liwanag ni Flora ay naging musika na nagpapatunay na ang bawat pighati ay may katapat na ligaya kung tayo ay marunong maghintay at lumaban. Sa isang maliit na kapilya sa tapat ng dagat, tahimik na nakaupo si Flora. Hawak niya ang isang pirasong rosaryo at nakatingin sa dambana. Dito siya madalas pumunta upang magpasalamat at upang paalalahanan ang sarili sa layo ng kanyang nilakbay. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot sa bawat sigaw ni Doña Faustina.
Ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag at katiwasayan. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng kapilya, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt na kupas na ang kulay at maong na pantalon na may mga mantsa ng grasa. Ito ay si Leandro. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura payat. Mas maitim dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. At ang kanyang mga mata ay wala na ang dating yabang ng isang almazan. Hindi lumapit si Leandro. Nanatili siyang malayo. Tila ba nahihiya na ang kanyang anino ay dumampi sa kalsadang nilalakaran ni Flora. Isang golden moment ng pagtanggap ang nabuo sa kanilang pagitan. Tumingin si Flora kay Leandro at dahan-dahang tumango, isang senyales na hindi na siya kaaway. Ngunit hindi na rin siya bahagi ng kanyang mundo. Sa pagkakataong iyon, nasagot ang unang katanungan ng kanyang puso. Napatawad na ba niya? Oo. Pinatawad na ni Flora si Leandro at ang pamilya Almazan. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Pinatawad niya sila upang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit. Sa pagpapadala niya ng tulong medikal para kay Doña Faustina sa loob ng presinto, ipinakita ni Flora na ang tunay na tagumpay ay ang pananatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng iba. Ang pagpapatawad ay ang susi na nagbukas sa huling rehas ng kanyang emosyonal na bilangguan. Ang ikalawang katanungan ay tungkol sa kanyang kapayapaan. Natagpuan na ba niya ito habang naglalakad si Flora patungo sa dalampasigan? Sinalubong siya ni Rafael. Inakay siya ni Rafael at sabay silang naupo sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Wala nang mga dokumento. Wala nang mga kaso. Wala nang mga lihim. Ang kapayapaan ni Flora ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang presensya ng isang taong handang makinig sa kanyang katahimikan. Sa piling ni Rafael, natagpuan ni Flora ang tahanang hindi kailanman naging mansyon, isang tahanang gawa sa tiwala, respeto, at tunay na pag-ibig. Ang kanyang puso ay payapa na dahil alam niyang hindi na niya kailangang magpanggap upang mahalin. At ang huling bahagi ay ang aral na iniwan ng kanyang kwento para sa bawat babaeng nakikinig. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa yaman ng pamilyang kanyang pinasukan o sa titulong nakakabit sa kanyang pangalan. Ang tunay na dangal ay ang lakas na tumayo sa sariling mga paa kapag ang mundo ay pilit kang pinaluluhod. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena na sumasakal sa iyong pagkatao. At ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang isuko mo ang iyong sariling halaga. Ang bawat babae ay may kakayahang maging sarili niyang tagapagligtas, habang dahan-dahang naglalaho ang sikat ng araw sa abot tanaw. Hinilig ni Flora ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng huling bulong ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ito masakit. Ang bukas ay isang malinis na pahina. At sa pagkakataong ito, si Flora na ang may hawak ng panulat upang isulat ang sarili niyang maligayang katapusan.